tayo po ay nabibilang sa biyaya ng ating Panginoon at ang kanyang kaawaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas ay nakalaan para sa ating lahat. Isang malaking biyaya ng Diyos na tayo ay tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. At itong katubusan, itong kaligtasan na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, dapat nating maingatan. Ang Diyos po ay nangungusap sa inyo. Ang biyaya ay inaabot kayo. Ang pinto ay nakabukas. Hindi bukas, hindi next week, kundi ngayon. Kaya pag ating pinakinggan ang salita ng Diyos, una po ay lumalawak ang ating mga kaalaman tungkol sa banal na kalooban ng Diyos. Salita ng biyaya. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. At ngayon, narito ang salita ng biyaya. Praise the Lord. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa ating pong mga giliw na taga-subaybay at tagapakinig ng programang ito ng Salita ng Biyaya. Ang programa pong ito ay patuloy na naglalayon na tayo po ay tugunan, gabayan sa ating pong mga espiritual na pangangailangan. Purihin ang Panginoon. Gaya nga po ng sinasabi ng salita ng Diyos sa Aklat ng Awit sa 119 sa mga talata pong 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong kaibigan at kapatid, Pastor Silver Anthony Ong. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kung kayo man po ay pauwi ng inyong mga tahanan, galing sa inyong mga paghahanap buhay, galing sa inyong mga trabaho, ay hangad po namin na kayo ay nasa ligtas at ang mayamang pag-iingat ng Diyos ay patuloy na sumainyo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Sa araw pong ito ay patuloy po tayong nabiyayaan ng isang pagkakataon na patuloy tayong makapakinig ng mga salita ng Diyos. At patuloy po kaming umaasa at nananampalataya na habang ating tinatanggap at pinakikinggan ng mga salita ng Diyos ay patuloy itong gagabay upang higit na ating malakaran ang buong kalooban ng Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at naaabot ng broadcast na ito ng Live Radio Northern Luzon. Particular po itong programa natin ng Salita ng Biyaya at ganun din po, magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Live Radio Southern Luzon, sa ating pong Live Radio Lucena. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa ating pong mga giliw na taga-subaybay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nananampalataya ng iyong kabutihan, ang iyong awa, ang iyong pagbibigay ng buhay at lakas ay patuloy mong ipagkakaloob sa mga tao na patuloy na makikinig ng iyong mga salita. Padaluyin mo po ang iyong mayamang biyaya at ang pag-asa, ang kapayapaan na mula sa iyo. At sa pamamagitan ng iyong mga salita ay patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo. Basbasan mo po ang iyong mga salita sa gabing ito at ang ganun din ang aming mga tagapakinig. Hallelujah! In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay ang mga kahalagahan ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sa aklat po ng Isaias, sa mga talata pong 53, sa kapitulo 53, sa mga talata pong 4 hanggang 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan.
ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Inilalarawan po ng banal na kasulatan ang paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang dahilan kung bakit alam natin ang kahalagahan nito sa bawat isa sa atin. Ito po ay isinulat ni Propeta Isaias noong 792 to 822 BC, na ang ibig sabihin ay may mga 800 o 800 taon na bago ito nangyari. Sinasabi po sa aklat ng unang Pedro, pangkat 1 ang talata po ay 18 hanggang 19, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungi sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tinubos ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatwid bagay, ito po ang dugo ni Kristo, ang dugong walang kasalanan. Ano ang kanyang paghihirap ay ang paghihirap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nagdala sa atin ng katubusan. Patuloy na ito'y tinutugunan ang ating mga espiritual at emosyonal na pangangailangan, sapagkat dinala niya ang ating mga kalungkutan, ang ating mga kalumbayan. Gaya ng sinasabi po sa aklat ng Isaias 53 sa verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala niya ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na inampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Purihin ang Panginoon. Kaya tinubos tayo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Gaya ng sinasabi po sa Efeso, pangkat 1 ang talatay 7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya isang malaking biyaya ng Diyos na tayo ay tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dinala niya ang ating mga kasalanan. Unang Pedro 2 ang talatay 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng Kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa Kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Dinala ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan upang ang kamatayan sa kasalanan natin ay mga buhay tayo sa Kanyang kalooban. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay mga bubuhay na kasama niya sa Kanyang kaharian. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, ang Kanyang paghihirap ay nagdala ng kapayapaan sa atin. May katiyakan tayo ng Kanyang pagtugon sa panahon ng ating mga kalungkutan. Alam niyo po, aming mga kababayan at kaibigan, ang Panginoong Jesucristo ay nagdala ng kapayapaan sa atin. Paano tayo nagkaroon ng
katiyakan ng paano tayo nagkaroon ng kapayapaan, ito ay dahil nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nagkaroon tayo ng assurance o katiyakan. Ito po yung tinatawag na kaligtasan. Kaligtasan o ating katiyakan sa kanyang kaharian. Hindi na tayo parurusahan sa impyerno, kundi tayo ay mayroong katiyakan sa kanyang kaharian. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Isayas 73, ang talata po ay 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ganun din po ang ating mababasa sa aklat ng Colossians, chapter 1, sa verse 20 in Amplified Version. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. And through the intervention of the Son to reconcile all things to Himself, making peace with believers through the blood of His cross. Through Him, I say, whether things on earth or things in heaven. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Kaya, making peace with believers through the blood of His cross and through Him. Kaya kapayapaan sa Kanya. Tayong mga mananampalataya, tayong mga sumunod sa kalooban ng Diyos, mayroon tayong katiyakan sa kapayapaan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Kaya dahil sa ating pagsampalataya, nung tayo ay sumampalataya, nagsisi at nagpabautismo, tinanggap natin ang assurance na kung tayo ay mananatili doon sa kaligtasang ipinangako ng Diyos matapos na tayo ay sumampalataya, magsisi at magpabautismo, ay meron tayong katiyakan, meron tayong assurance sa kaligtasan na ating tinanggap mula sa Panginoon. Yan ay kung ating maiingatan ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos na patuloy na ating sinasampalatayanan. Unang Korinto 15 ang talata po ay 1 hanggang 2. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Kaya napakahalaga na matapos nating sumampalataya, magsisi, matapos nating tayo'y magpabautismo, matapos nating tanggapin si Kristo bilang personal nating tagapagligtas, manatili tayo sa salita ng Diyos, manatili tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kapayapaan na mula sa Panginoon na Kanyang pinaghirapan sa krus ng Kalbaryo ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pangatlo, ang Kanyang paghihirap ay nagdala ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Tayo ay may katiyakan ng kagalingan dahil sa hirap at latay na tinamo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Isayas pangkat 53 ang talatay 5, ganito po ang sinasabi, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang Kanyang mga sugat
at latay ay nangangahulugan ng ating kagalingan, ng ating mga karamdaman. Purihin ang Panginoon dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. Sa unang Pedro 2, ang talata po'y 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya manatili tayo sa banal na kalooban ng Diyos, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manatili tayo at ang kagalingan ay isa sa atin. Bakit? Tinubos na tayo ng Panginoong Yesukristo sa krus ng Kalbaryo. Binigyan tayo ng kapayapaan. Binigyan tayo ng assurance sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagkabayubay niya sa krus. At ito'y nagbibigay ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Pang-apat, ang paghihirap ni Kristo ay nagdala ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pinarating ng Panginoon ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang paghihirap sa krus. Nagdala ito ng biyaya ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Isayas 53, ang talata ay 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Lahat tayo ay dapat magdusa dahil tayong lahat ay makasalanan. Pero inilagay ito lahat sa balikat ng ating Panginoon. Ang lahat ng hirap, bunga ng ating kasalanan ay kanyang pinagdusahan sa krus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya upang hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkapako ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo sa iyong buhay, manatili ka sa kanyang salita, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at magsisi ka sa iyong mga kasalanan at ikaw ay magpabautismo at ikaw ay manatili sa mga salita ng Diyos sa kanyang kalooban. Hindi magiging walang kabuluhan ang pagkapako, ang paghihirap ng Panginoong Yesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kamatayan ng ating Panginoong Yesukristo ay nangangahulugan ng pagtatagumpay sa bawat kabahagi ng kanyang church o iglesia. Wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya kapag ikaw ay ligtas na, ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay nagsisi na, ikaw ay nabautismuhan na, tinanggap mo na si Kristo bilang personal mong tagapagligtas. Ikaw ngayon ay idinadagdag sa loob ng iglesia. Ang iglesia ay grupo ng mga tao na inilabas mula sa magulong sanlibutan at tinawag upang maglingkod sa Diyos. Kaya ang pangako sa loob ng iglesia, ang sabi sa Roma, 8 ang talatay 1, ngayoy wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ang kanyang kamatayan ay nangahulugan ng ating kagalakan, ng ating kapayapaan, ng ating kagalingan, at higit sa lahat, ng katiyakan natin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang kaligtasan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito ay nais po namin kayong anyayahan, kung kayo man po ay nakasubaybay sa programang ito ng Salita ng Biyaya at nais nyo pong lumago at patuloy na magsuri sa mga salita ng Diyos, makipag-ugnayan po kayo sa amin.
At kung nais nyo pong free home Bible study, ay kontakin nyo po ang mga numerong ito sa amin pong Life Radio Isabela sa number po na 0917-327-1962. Ganun din po 0918-389-4144. At ganun din po sa Life Radio Lucena 0920-593-0336. At nawa ang salita ng Diyos na ating pong napakinggan ngayon ay patuloy na magbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay at lakas na mula sa iyo. At sa mga pagkakataong ito ay amin pong idinadalangin ang aming pong mga tagapakinig sa gabing ito at ang lahat ng laging sumusubaybay sa programang ito at nakikinig ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat mo sa araw-araw nilang pamumuhay at kung sila man po ay dumarating sa anumang karamdaman, hallelujah, ang kagalingan mo ay patuloy mong iginawad na sa kanila. Sa pamamagitan ng paghihirap ng aming Panginoong Yesukristo sa krus ng Kalbaryo, ay tinanggap na namin ang kagalingan na mula sa iyo. Tulungan mo lamang na lagi kaming manampalataya sa iyong malaking magagawa, sapagkat ikaw ay Diyos na pinanggalingan ng aming mga buhay. Hallelujah! Ganon din aming idinadalangin, O Diyos, ang mundo na aming ginagalawan, ang mundo na siyang pinagkaloob mo sa bawat nilalang sa mundong ito, ang giyera na nangyayari, ang pag-aawayan ng bansa laban sa bansa, ang aming dalangin, O Diyos, ikaw po ang nakakataho, ikaw po ang nakakaalam kung ano ang susunod pang mangyayari. Ang aming dalangin, iligtas mo ang mga taong sumasampalataya, ang mga taong may pag-ibig sa iyo, ang mga taong inosente. Patuloy mo silang ingatan, iligtas, at makaranas ng kapayapaan. At tulungan mo po ang mga nagaganap ng gera na ito. Ikaw po ang patuloy na magsaayos. Hallelujah! Tulungan mo po ang mga apektado, lalo na ang aming mga kababayan na apektado ng digmaan ito. Tulungan mo po sila. At sa panahon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang laging umaliw sa kanila. Hallelujah! Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagpala sa amin sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Marami pong salamat sa inyo na nakibahagi po sa programang ito ng Salita ng Biyaya. Salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay kayo ay patuloy na pinagpala ng mga salita ng Diyos. Hangad po namin na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay patuloy pong magdulot ng pagbabago at pagsunod sa buong kalooban ng Diyos. Muli po, ako po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastor Silver Anthony Ong, at ito po ang Salita ng Biyaya. Sumainyo nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng ating Panginoon.